Welcome sa recap ng Kaijuno. 8 episodes 1 hanggang 4. Pwede mong i-click ang timestamp sa description o sa progress bar para diretsong mapunta sa episode na gusto mong balikan. Kaya simulan na natin ang recap ng unang 4 na episodes. Naalala ni Kafka ang isang pangyayari noong bata pa siya. Isang kaiju na may lakas na 6.7 ang umatake sa kanilang lungsod, kaya napilitang lumikas sina Kafka at Mina. Takot ang lahat at sobrang pagod na ang mga tao sa sunod-sunod na pag-atake. Biglang tinamaan ng isang gusali at nagsimulang bumagsak ang malalaking piraso ng semento. Tumakbo si Mina pero nadapa siya. Mabilis na ngumiti si Kafka ng pilit, sinusubukang pakalmeyin si Mina at sinabing magiging ayos din ang lahat. Biglang dumating ang ilang sasakyang puno ng mga armadong sundalo mula sa Defense Force. Sumigaw si Kafka na pabagsakin na ang kaiju, pero isang malakas na pagyanig ulit ang nagpauga sa gusali kaya napilitan siyang magtago. Pagmulat ng mata niya, wala na si Mina. Sumigaw siya ng malakas, tinawag ang pangalan nito, pero hindi na niya ito nakita. Pagkatapos noon, makikita natin ang mga sundalong handa ng bumaril. Pero biglang lumabas si Mina mula sa itaas ng isang gusali, may dalang espesyal na sandata. Itinutok niya ito kay Kafka at tinawag siyang Kaiju number 8. Nanlaki ang mata ni Kafka habang pinapanood ang sarili na tina-target. Nagutos si Mina na umatake, at sabay-sabay na nagpaputok ang mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon. Pero kahit sunod-sunod ang putok, napaatras lang si Kafka, wala itong naging tunay na pinsala. Bigla siyang nagwala at naglabas ng malakas na enerhiya na tumama at sumira sa isang helicopter. Lahat ay namangha sa sobrang lakas niya. Isa pang atake ang pinakawalan ni Kafka at tuluyan nitong winasak ang paligid. Pero bigla siyang nagising. Isang masamang panaginip lang pala yun. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, pero aksidente siyang nahulog sa kama. Samantala, sa Japan Defense Force 3rd Division sa Takawa Base, pinagmamasdan ni Mina ang mga nasirang bahagi ng lungsod. Lumapit si Soshiro at sinabing may kumpirmasyon na 5 araw na mula nang gawin ang desisyon, pero hindi pa rin sigurado ang mga nasa itaas kung ano ang gagawin kay Kafka. Ayon sa impormasyon niya, nakakulong pa rin si Kafka. Tinitingnan ni Soshiro ang mga sirang gusali at iniisip na matatagalan ang pagkukumpuni. Sumang-ayon si Mina, naalala niya kung paano iniligtas ni Kafka ang lahat, kahit na ang alon mula sa kanilang laban ang sumira sa lugar. Nabanggit ni Mina kung ito na ba ang araw na makikilala ng mga bagong sundalo ang mga unit nila. Tumango si Soshiro at sinabing paparating na sila. Habang nasa daan, sakay ng sasakyan sina Reno at Iharu papunta sa bagong unit nila. Napansin ni Iharu na tahimik si Reno at mukhang malalim ang iniisip. Kaya nagkunwari siyang tuwang-tuwa at humiling na magpa-picture sa Matsumoto Castle. Tanong niya kung pwede siyang kunan ni Reno ng litrato, pero nagduda si Reno kung may oras sila. Sinabi ni Iharu na marami pa silang oras. Pagkatapos, umupo sila sa isang bench. Gagawin niya ang lahat para makabalik kahit ikamatay pa niya. Tumango si Iharu. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sila sa 4th Division. Tahimik lang si Reno, iniisip na sana maging sapat na ang lakas niya para hindi na siya maging pabigat kay Kafka. Sa 1st Division naman, tinitingnan ni Shinomiya ang group chat ng dati niyang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila ang bago nilang unit. Naalala niya ang naging laban ni Kaiju number 8 laban sa ama niya at napag-isip-isip niyang kailangan pa niyang tumibay. Biglang dumating si IG Hasegawa, ang Vice Captain ng 1st Division, at humingi ng paumanhin sa paghintay. Sinabi niyang dadalhin siya sa captain nila. Habang naglalakad, nabanggit niya na malamang ipinaliwanag na ni Captain Ashiro ng 3rd Division ang mga dapat malaman, pero inuulit niya pa rin. Mananatili muna siya sa 1st Division habang inaayos pa ang Takawa Base. Tumango si Shinomiya at inisip na ang 1st Division ang pinakamalakas sa buong Japan. Kahit nasa Amerika siya noon, naririnig niya na ang pangalan nito. Para sa kanya, ito ang perfect na lugar para mapalakas ang sarili. Pagdating nila sa pinto ng opisina ng captain, inisip niyang ito na ang oras para makilala ang pinakamalakas sa Japan. Pero pagpasok ni IG, nadatnan nilang naglalaro ng Call of Duty ang captain, si Captain Gen Narumi. Napahiya si IG. Ito ang unang impresyon ni Shinomiya kay Narumi. Sinabihan siya ni IG na maghintay muna habang inaayos ang silid. Pumasok si IG at sinipa si Narumi sa kama.
Sinabi niyang 2:00 ng hapon dapat ay handa na siya para sa bagong recruit. Umamin si Narumi na alam niya naman, pero nasa kanya raw kung tatanggapin niya ito o hindi. Sinagot siya ni IG na wala siyang lusot, tamad lang talaga siya. Ayaw ni Narumi na may ibang humawak sa gamit niya, pero napilitan siyang pumayag na siya na lang ang maglilinis. Habang buhat siya ni IG, napansin ni Narumi si Shinomiya. Ipinakilala sila, walang respeto si Shinomiya sa kanya. Inaasahan niyang iba ang captain pero nabigo siya. Biniro siya ni Narumi na siya yata ang anak ng direktor, dahil usap-usapan nito. Tumango si Shinomiya pero halatang inis siya. Nagpigil siya ng galit, iniisip na mas mataas ang ranggo nito sa kanya. Nagbigay galang si Shinomiya at nagpakilala ng maayos. Pero sinabi ni Narumi na bilang captain, hindi siya mahilig sa formalidad at pwede pa niyang tapusin ang sinasabi niya. Biglang tumunog ang alarma. Sinabi ni Narumi na kung gusto niyang malaman ang isang bagay, mas makikita niya ito sa aktwal na labanan. At dahil nandoon siya, may front row seat siya para mapanood. 15 minuto bago yon, may napaulat na kaiju sa dagat. May mga saksi agad na nagbigay alam sa mga awtoridad. Ilang minuto lang, may helicopter na ipinadala para obserbahan ang sitwasyon. 10 minuto pagkatapos, inaprubahan ng Chief of Defense ang plano. Ipinasa ito sa Ariake Maritime Base, at agad lumipad si Captain Narumi kasama si Shinomiya. Ang ibang miyembro ng 1st Division ay sumakay sa mga armored trucks papunta sa lugar ng kaiju. Habang naghahanda ang mga tangke, naglabas ng emergency alert. Lahat ng mamamayan ay pinayuhang lumikas. Isinara ang Kanagawa Route Bay Bridge para pilitin ang kaiju na lumihis. Pero hindi nagtagumpay. Imbes na umiwas, dumiretso ito sa tulay, sinira ito at nalunod ang lahat ng nandoon. Nakarating ang balita kay Narumi pero kalmado pa rin siya. Nag-utos siya ng bagong plano. Pinapante niya sina Shinomiya, Mi, at Takabana sa Usenbashi. Pinaiwan naman niya si Hasegawa sa daycare para pigilan ang kaiju hanggat maaari. Sumunod lahat sa utos at direktang nakipaglaban sa kaiju. Namangha si Shinomiya sa kung gaano kaayos ang kilos ng mga sundalo. Napagtanto niyang kaya lang ito posible dahil sa galing at lakas ng bawat isa sa kanila. Siguradong lagpas 40% ang nilalabas nilang lakas, mas malakas pa sa karaniwang pinuno ng isang unit. Nagulat sila kay Narumi na naisakay na nila ang kaiju sa neutralization point B at naghanda na si Narumi para sa huling yugto ng labanan. Bago siya tumalon papunta sa kaiju, humarap siya kay Shinomiya at sinabing hindi niya iniintindi ang formalidad, kalinisan, sipag, o porma. May isang bagay lang na gusto ni Captain Narumi mula kay Shinomiya. Bigla niyang inactivate ang espesyal niyang sandata at tumalon papunta sa kaiju, diretsyong bumagsak sa likod nito. Sa isang malakas na atake, bumaon ang espada niya sa katawan ng nilalang, kaya napasigaw ito sa sakit. Pagkatapos noon, pinaputok niya ang kanyang sandata at biglang sumabog ang kaiju, nagkalat ang mga parte ng katawan nito sa paligid. Gulat na gulat si Shinomiya sa nasaksihan. Pagkatapos, tinapos na ni Narumi ang kanyang sinasabi, ang gusto lang niya ay makita ang hindi mapipigilang lakas. Wala siyang pakialam sa pagiging magalang kung walang silbi. Lumiwanag ang mga mata ni Shinomiya, namangha siya dahil sa wakas. Tumugma na si Narumi sa inaasahan niya. Maya-maya, bumalik na sila sa opisina ng 1st Division. Naiinis si Narumi dahil puro si Mina lang ang laman ng mga balita. Napansin ni Shinomiya na kakaiba para sa pinakamalakas na tao sa Japan na i-google ang sarili niya. Pero napansin niya ring sunod-sunod ang pag-vibrate ng cellphone nito, kaya sinabi niyang silipin niya na. Sagot ni Narumi, malamang ang tatay ni Shinomiya o si Director Isao lang yun, na may panibagong meeting na naman, pero wala raw siyang pakialam. Bakit daw siya magsasayang ng gabi para lang doon? Biglang dumating si Hasegawa at sinipa si Narumi, sinabing tungkulin niya ang attend sa mga meeting. Habang hinihila niya palayo si Narumi, nagtanong ito kung ano bang mahalaga. Sinabi ni Hasegawa na tungkol ito kay Kaiju No. 8, kaya agad na nakuha ang atensyon ni Shinomiya. Samantala, si Kafka ay patuloy na nagsasanay sa loob ng selda. Iniisip niya na 5 araw na ang lumipas at wala pa rin siyang nagagawa. Naalala niya ang sinabi ni Director Isao tungkol sa pagpapakita ng halaga niya, pero hindi niya alam kung ano nga ba ang eksaktong dapat niyang gawin. Kahit ganoon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian.
Gagawin niya ang lahat para makabalik. Biglang dumating ang ilang sundalo at inihatid siya sa opisina ng direktor. Doon nakita niya si Shinomiya at si Captain Narumi. Nakilala agad ni Kafka si Narumi at nagtanong sa isip niya kung bakit naroon ito. Maya-maya, nagsalita si Director Isaw. Sinabi niyang ililipat si Kafka sa First Division. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan ay dapat makasama ng pinakamalakas na puwersa laban sa kaiju. Inutusan niya si Kafka na patunayan ang halaga niya para tanggapin siya ng iba. Kung hindi, wala na siyang lugar sa Defense Force. Bagamat ayaw ni Kafka na kailanganin lang siya bilang Kaiju number 8, pumayag siya dahil gusto pa rin niyang mabuhay. Pero sa gulat ng lahat, tumanggi si Narumi. Ayon sa kanya, siya lang ang kailangan para talunin ang mga Kaiju. Gustong umalis ni Narumi pero pinigilan siya ni Director Isaw. Sinabi nito na hindi sapat yon, dahil si Kaiju number 9 ay may kakayahang mag-anyong tao, at si Kaiju number 10 naman ay sinadya talagang atakihin ng Defense Force. Malinaw na iba ang mga ito sa mga dating Kaiju na nakaharap nila. Para kay Isaw, habang lumalakas ang Defense Force, mas mabilis ding nagiging mas malakas at mas matalino ang mga Kaiju. Kaya arogante kung iisipin nilang kaya nilang labanan lahat ng mag-isa. Kailangan din nilang umangkop at mag-evolve. Pakiramdam ni Narumi, hindi siya pinagkakatiwalaan ng direktor. Kaya nagmungkahi siya, gumawa na lang sila ng sandata gamit si Kaiju number 8. Nagulat si Kafka sa narinig, pero sinabi niya na hindi siya maaaring mamatay. Hindi lang para sa mga kasamahan niyang naniniwala sa kanya, kundi dahil may pangako pa siyang kailangang tuparin, ang lumaban sa tabi ni Mina. Buong kumpiyansa siyang nagpakilala, pero nilampasan lang siya ni Narumi at walang pakialam sa saloobin niya. Para kay Narumi, ang mahalaga lang ay lakas at resulta. Habang papalayo, sinabi pa nito na kung sakaling mawalan muli ng kontrol si Kafka, papatayin niya ito mismo at gagawin niyang armor ang katawan nito. Ang tugon lang ni Kafka ay isang simpleng salamat. Samantala, iniulat ni Soshiro kay Mina na lahat ng rookies ay nakapunta na sa kani-kanilang unit. Sinabi ni Mina na dapat ay magsimula na rin sila at inaya si Soshiro na mag-train kasama niya. Sa kabilang banda, nagpunta si Director Isaw sa isang underground facility. Binati siya ng mga siyentipiko at inihatid papasok. Habang naglalakad, napansin niya ang isang tao sa loob ng isang malaking glass chamber. Nagpatuloy ang kwento kung saan natapos ang huling episode. May nangyayaring lindol at naguguluhan ng mga tao kung anong nangyayari. Biglang tumigil ang lindol pero bumalik ulit, at nagsimulang lumubog ang mga gusali sa lupa. Napakita ang matinding pinsala, maraming sugatan at may malaking hukay na nabuo sa gitna ng syudad. May isang babae na naglabas ng cellphone at binuksan ang camera. Sa loob ng screen, nakita niya ang napakaraming kaiju ants. Kumalat agad ang mga ito sa buong lungsod at nagsimulang maghasik ng kaguluhan. Pagkatapos ng opening, pinakita ang training camp ng Defense Force. Nagsasanay ang mga sundalo, kasama sina Kafka at Shinomiya. Halatang pagod na si Kafka, pero tuloy pa rin siya sa training. May mga balitang lumalabas sa dyaryo na lumalala ang mga kaiju attacks. Habang tumatakbo si Kafka sa training ground, iniisip niya ang sinabi ng direktor. Gusto niyang mapatunayan ang sarili at hindi mawala ng kontrol. Ayaw niyang makasakit ng ibang tao, kaya pilit niyang pinapalakas ang sarili. Samantala, pinuntahan ni Shinomiya si Narumi. Wala na siyang oras para mag-aksaya at gusto niyang mag-training kasama ito. Pagdating niya, nakita niyang nagmamakaawa si Narumi na parang pulubi habang humihingi ng pera. Sabi ni Narumi, bigla raw nawala lahat ng pera niya sa account. Pero napansin ni Shinomiya ang mga kahon ng delivery sa likod niya at tinanong kung doon napunta ang pera. Sinermonan niya si Narumi at sinabing nakakahiya namang humingi siya ng pera sa junior niya. Humingi ng tawad si Narumi habang nakaluhod at nakiusap pa. Pero biglang tumunog ang sirena, senyales ng emergency. Dumating si Hoshina at sinabing kailangan ng maghanda. Nagsuot sila ng full gear. Pati buong Defense Force at First Division. Nakakalat na sa lungsod ang mga kaiju ants, kaya't ang mga sibilyan ay pinapunta sa mga evacuation shelter. Pero sa sobrang dami ng tao, halos mapuno agad ang mga silungan. Sa gitna ng kaguluhan, may batang lalaki at kapatid niyang babae. May sugat sa paa ang babae at pinapalakas ng loob ng kuya niya. Sabi niya, huwag siyang matakot dahil parating na si Narumi at ang First Division para iligtas sila.
Biglang lumitaw ang isang malaking kaiju ant sa harap nila. Tumayo ang kuya para protektahan ang kapatid niya kahit natatakot. Paulit-ulit niyang sinasabi na darating si Narumi. Nang umatake na ang kaiju, biglang dumating si Narumi at binasag ito sa isang hampas lang. Sinabi ni Narumi na paparusahan siya ng bata dahil hindi niya siya tinawag na Captain. Inutusan niyang magsulat ng 10 magandang bagay tungkol sa kanya sa social media. Pumayag ang bata. Habang nag-uusap sina Narumi, tumawag sina Kinashi at Miyaki. Sabi ni Kinashi, napatay na nila ang 4 na kaiju sa kanilang lugar. Si Miyaki naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sinabi ni Narumi na kailangan munang unawain ang sitwasyon. Ang unang priority ay ligtas ang mga sibilyan, at kailangang maitulak ang mga kaiju papunta sa neutralization zone. Nasa zone na rin si Shinomiya at sinabihan siya na kapag ligtas na ang mga sibilyan, pwede na siyang umatake. Naghanda siya at binuksan ang kanyang weapon. Matagal nang alam ng lahat na malakas siya, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang mas higaitan pa ang sarili. Iniisip pa rin niya ang idol niyang si Mina, kung gaano ito kabilis at galing sa laban. Gusto ni Shinomiya na maging tulad niya. Dumating si Kafka at natuwa sa galing ni Shinomiya. Nagbiruan pa sila ng kaunti bilang senior at junior. Si Shinomiya ay handa nang sumabak sa laban, kasama ang backup niya na nakaabang sakaling kailanganin. Sinimulan niyang patumbahin ang mga kaiju isa-isa. Sa monitoring room, pinakita rin na maraming kaiju na ang nalilinis ni Shinomiya at ng iba pang miyembro ng Division 1. Habang pinupuri ni Hoshina ang lakas ni Shinomiya, biglang napansin ni Narumi na may kakaiba sa mga kaiju ants. Dati, hindi sila lumalabas sa surface. Pero ngayon, kitang-kita sila sa ibabaw. May kutob si Narumi na may kung sinong nagbibigay ng utos sa mga ito. Naalala niya ang mga kaiju sa huling episode ng nakaraang season, may pagkakahawig ang kilos nila. Sa western side, mas dumami pa ang kaiju. Nasa zone din si Kafka. Naghahanda siyang umatake pero kinakabahan siya. Naalala niya ang huling beses na nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang patunayan sa direktor na karapat-dapat siya. Sinubukan niyang mag-transform. Nagbago ang mga kamay at binti niya, pero hindi sapat para makalaban ng maayos. Tinamaan siya ng kaiju at Natamba. Habang sinusubaybayan ng mga scientist ang galaw niya, nagtaka sila kung bakit hindi siya nagtatransform ng buo. Inatake pa siya ng mga kaiju pero naiwasan niya ng kaunti. Alam niyang hindi sapat ang partial transformation. Sinabi niya sa sarili, hindi siya pwedeng matakot. Kailangan niyang lumaban para sa pangarap niya. Muli siyang sumubok na mag-transform. Tumaas ang energy signal sa buong base, pero bigla siyang bumalik sa pagiging tao. Hindi siya nagtagumpay. Sinipa siya ng kaiju at lumipad siya palayo. Wala na siya sa kondisyon. Biglang may lumabas mula sa ilalim, isang kaiju ant na sinasakyan ni kaiju number 9. Napansin nito si Kafka. Sinubukan niyang tukuyin kung siya ba talaga ang kaiju no. 8. Inatake niya si Kafka para makasigurado. Sugatan si Kafka at hirap na hirap. Paulit-ulit siyang sumusubok mag-transform, pero palaging bigo. Pinag-uusapan ng lahat kung mawawala na ba talaga si kaiju number 8. Papalapit na si Narumi para tulungan si Kafka pero hinarang siya ng isa pang higanteng kaiju. Doon niya nakita si kaiju number 9 ulit. Sa paligid, may mga patay na kaiju na biglang nabuhay. Lalong dumami ang kaiju sa buong lungsod. Galing na ulit ang mga ulat, lumalala ang sitwasyon. Nang dumating si kaiju number 9, nag-iba ang daloy ng laban. Kahit anong gawin ng Defense Force, hirap pa rin sila. Si Kafka ay patuloy na binubugbog. Nagsalita si kaiju number 9 at sinabing kukunin na niya ang kapangyarihan ni Kafka. Sinubukan ni Kafka na lumaban, pero nadapa at nasaktan ulit. Sa monitoring room, pinag-uusapan ng direktor at ng voice director ang posibilidad na siya mismo ang bababa para pigilan si Kafka sakaling mawalan ito ng kontrol. Alam niyang delikado ito at baka mamatay siya kapag lumaban muli gamit ang kanyang armor. Nang muntik nang patayin si Kafka, biglang dumating si Shinomiya. Pinutol niya si kaiju number 9 sa kalagitnaan. Pero bumalik sa ayos ang kaiju. Sinabi niya, hindi niya kilala si Shinomiya. Sagot niya, hindi mo na kailangang makilala ako. Basta ngayong araw, mamamatay ka na. Nagsimula ang matinding laban nila. Sa kabilang banda, pinakita si Narumi na nakaharap din kay kaiju number 9.
Sinabi ng kaiju na aalisin na lang niya si Narumi para matulungan ang kasama niya sa pagpatay kay Kafka. Tumawa lang si Narumi, sinabing hindi niya papayagan yon. Sa kanya sinabi, si Kafka ay isang regular officer sa team nila at siya ay captain. Inatake siya ni Kaiju number 9 pero sinaway siya ni Narumi. Hoy, nagsasalita pa ako. Hintayin mong matapos ako bago ka umatake. Nainis si Narumi, at sinimulan niya ang kanyang sariling pag-atake. Nagharap sila sa isang matinding labanan. Sa buong lungsod, abala ang buong defense force sa pakikipaglaban sa iba't ibang kaiju. Ang direktor ay tahimik lang na nagmamasid. Sa isip niya, ito na ang pagsubok ng bagong henerasyon. Ito na ang pagkakataon nilang patunayan ang sarili. Nagsimula ang kwento sa eksaktong punto kung saan nagtapos ang huli. Hindi pa rin makatransform si Kafka, at dumating si Shinomiya para iligtas siya. Sabay silang humarap kay Kaiju number 9, pero si Kafka ay hirap pa rin, parang may humaharang sa kanyang abilidad. Napansin ni Shinomiya na baka si Kaiju number 9 mismo ang dahilan. Kaya gumawa siya ng plano, i-distract ni Kafka si Kaiju, at siya naman ang aatake. Umaasa siyang kapag nabigla ang kalaban, makakilos na si Kafka. Habang sinusubukan nilang isagawa ang plano, biglang hinati ni Kaiju number 9 ang sarili at sabay na umatake sa kanila. Nasugatan si Kafka, at si Shinomiya naman ay tinamaan sa tagiliran. Nahihirapan siyang basahin ang kilos ng kalaban. Pero hindi nagpatinag si Shinomiya. Bumawi siya at mabilis na umatake. Hindi siya papayag na magmukhang talunan. Alam niyang oras na para protektahan ang lahat. Nag-flashback ang eksena sa kabataan ni Shinomiya. Pinapanood niya noon sa TV ang mga sundalo ng Defense Force na lumalaban sa mga kaiju. Sa loob ng klase, pinuri ng lahat ang isang babaeng sundalo, si Hakari Shinomiya, ang kanyang ina, na may hawak ng weapon number 4, isa sa pinakamalalakas na sandata. Masaya si Shinomiya noon habang pinupuri ng mga kaklase ang kanyang nanay. Pag-uwi ng nanay niya mula sa operasyon, masaya silang naglaro. Binanggit ni Shinomiya na gusto rin niyang maging sundalo para matulungan ang kanyang ina. Nabigla pero natuwa ang mga magulang niya. Dumaan ang panahon at ipinakita ang masayang buhay nilang pamilya. Hanggang sa isang araw, naging larawan na lang ang kanyang ina. Namatay ito habang nilalabanan si Kaiju number 6. Si Hakari ay kapitan ng Division 2, at isang haligi ng Defense Force. Sa burol, tahimik na nakaupo si Shinomiya habang umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na isa siyang sinungaling, dahil nangako siyang ililigtas ang kanyang ina, pero hindi niya ito nagawa. Tiningnan niya ang kanyang ama na seryosong nakaupo sa tabi. Doon siya nangako, magiging mas malakas siya. Hinding-hindi na siya papayag na may mamatay pa. Nagbalik sa kasalukuyan ang kwento. Si Shinomiya ay todo bigay na sa laban. Naalala niya ang pangako niya, na ililigtas niya ang lahat kapag nasa labanan. Habang sumusugod siya, nadulas siya dahil sa paglapat ng ulo ng kaiju, pero biglang dumating si Kafka at tinadyakan ang kalaban. Kahit nabali ang paa niya, nagbigay ito ng opening kay Shinomiya. Ginamit niya ang technique number 6 ng Weapon X, tinaga niya ang leeg ni Kaiju number 9 at pinasabog ito. Sinabi niya kay Kafka na kailangan na nitong mag-transform. Sa wakas, dahan-dahan nang bumabalik ang Kaiju form ni Kafka. Pero sa kalagitnaan ng kanyang transformation, may lumitaw na imahe sa isip ni Kafka, pinatay ni Kaiju no. Siyam si Shinomiya, pati ang ibang mga kasama niya. Natakot siya, ayaw niyang mawala ng kontrol. Baka masaktan niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya hindi pa rin niya magawang mag-transform ng buo. Habang pinapanood siya sa command center, nabahala ang mga opisyal. Sinabi ng voice director na oras na para gamitin ang plan B, biglang lumitaw si Narumi at sinabing siya na ang bahala. Habang nakikipaglaban sa duplicate ni Kaiju number 9, tinaas niya ang kanyang combat power sa 78%. Nagulat ang mga tao sa control room. Nilinis agad ang paligid dahil sa inaasahang malakas na epekto ng laban. Habang sinusubukan siyang atakihin ni Kaiju number 9, napansin nito na ang sandata ni Narumi ay may dalawang epekto, pumuputol at sabay na nagsusunog. Dahil dito, bumabagal ang pag-recover ng sugat. Nagpatuloy si Narumi sa pag-atake. Walang tigil siyang nagpaputok habang lumalapit. Na-curious si Kaiju number 9 sa sandata niya, blade at baril na pinagsama. Nahihirapan siyang makalapit. Nang subukan ni Kaiju number 9 na umatake sa likod ni Narumi, mabilis itong nakaiwas.
Nagsimula na ring maglabasan ng mga bomba sa paligid. Sumabog ang mga ito, pero nanatiling kalmado si Narumi. Ipinakita ng narrator na ang sandatang gamit ni Narumi ay Retina 01, gawa sa mata ni Kaiju number 1. May kakayahan itong makita ang kilos ng utak ng kalaban, parang ultravision, pero mas advanced. Kaya bago pa man gumalaw ang kalaban, alam na ni Narumi kung saan ito pupunta. Kahit anong galaw ni Kaiju number 9, mabilis siyang natutunto ni Narumi. Sa huli, nakita niya ang core ng kalaban, at gamit ang technique number 2 ng squadron style/salvo, tuluyan na niyang pinasabog si Kaiju. Gulat na gulat ang buong command center. Pinuri siya ng mga opisyal. Habang nangyayari ito, si Kafka ay patuloy pa ring lumalaban sa sarili niyang takot. Naalala niya sina Mina, Hoshina, at Rhino, mga taong lumalaban ng buong tapang. Na-motivate siya. Sinabi niya sa sarili, hindi ako mamamatay bilang isang talunan. Sa wakas, nagtiwala siya sa sarili. Naramdaman niya ang tiwala ng kanyang mga kasama, at tuluyan na siyang nag-transform bilang Kaiju number 8. Dumating siya sa tabi ni Shinomiya. Sabay silang humarap sa laban. Sa kabilang banda, abalang-abala rin si Gigi sa pagbibigay ng utos, pinuprotektahan ang buong lugar para hindi lumawak ang pinsala. Inanunsyo ng command center, bumalik na si Kaiju number 8. Ipinag-utos ng direktor na simulan na ang phase 2. Si Kaiju number 9 ay ngumisi. Alam ko na ikaw si Kaiju number 8. Nilabas niya ang isang kakaibang tunog. Nabuhay muli ang mga patay na insekto sa paligid. Lumabas ang mga pakpak ng higanteng insekto na kinauupuan niya. Nagpasalamat si Kafka kay Shinomiya. Hindi ko akalain, nasaan ako nitong mga nakaraan. Pero ngayon, buo na ang tiwala ko sa inyo. Ako na ang bahala sa Kaiju number 9. Sumagot si Shinomiya, gusto mong ako ang lumaban sa mga insekto at ikaw sa boss? Ayos lang, pero kapag natalo ka, ako pa rin ang papatay sa'yo. Sabay silang lumusab. Umatake si Kafka. Sinabi ni Kaiju number 9, marami akong natutunan mula sa huling laban natin. Sinubukan niyang sakalin si Kafka gamit ang mga pakpak ng insekto. Handa na akong patayin ka. Pero sinira ni Kafka ang kanyang pagkakahawak at inatake ang higanteng insekto. Nasa kamay na niya ang core nito. Ito pala ang totoong insekto. Sabi ni Kafka. Piniga niya ito at pinasabog. Alam na ni Kafka kung nasaan ang core. Hindi na niya kailangang ice scan tulad ni Narumi, nakuha na niya sa pakiramdam. Muling nagsimula ang laban sa pagitan ni Kaiju number 9 at Kaiju number 8. Sa pagkakataong ito, handang-handa na si Kafka. Mas kilala na niya ang sarili niyang katawan, mas mabilis siyang kumilos, mas matatag. Sinubukan siyang sakalin muli ni Kaiju number 9, pero nabasag agad ni Kafka ang hawak nito. Lumipad siya at binigyan ng isang malakas na suntok, isang suntok na lumikha ng matinding pagsabog sa paligid. Nagulat ang command center. Totoo ba to? Ganito ba talaga siya kalakas? Si Kafka ay punong-puno ng enerhiya. Dating hinuhusgahan, ngayon ay pinupuri. Sa wakas, nag-transform na rin si Kafka bilang Kaiju number 8 at agad niyang tinalo si Kaiju number 9. Pero ang tanong, ganoon lang ba kadali talunin si Kaiju number 9? O may mas malaking plano pa itong inihahanda? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Matapos talunin ni Kafka si Kaiju number 9, nagsimulang maglaho ang signal ng iba pang mga Kaiju. Dahil dito, tuwang-tuwa ang lahat sa kanilang pagkapanalo. Pero kahit ganoon, marami pa ring Kaiju na nananatili roon. Kaya sina Gen, Kafka, at Kakoru ay nagsimulang lumaban para tapusin sila. Sinabi ni Hoshina, ang anak mo ay sobrang lakas na ngayon. Noong una ko siyang nakilala, ganyan na ganyan din siya. Laging nakakagulat ang bagong henerasyon at mas pinapataas pa ang inaasahan ko sa kanila. Nagulat si Aegis, AGB sa orihinal, nang makita na kahit dalawang magkaparehong klase ng Kaiju ang umatake, napakaliit ng naging pinsala. Napagtanto niya na mas lalo nang lumakas ang First Division. Nang matapos nilang talunin lahat ng Kaiju, binati sila ng direktor na si Isao, sina Kafka, Kakoru, at Gen. Dahil dito, napaluha si Kakoru at pinaalalahanan ng lahat na alagaan ang mga tao. Pero napansin ni Gen na may kakaiba. Naalala niya ang sinabi ni Kaiju number 9 na gusto nitong patayin si Kaiju number 8 para makuha ang kapangyarihan nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin noon? Totoo bang yun lang ang plano niya, o may iba pa?
Biglang nagpatunog muli ng alarma sa headquarters, at natuklasan nilang may isa pang kaiju. Nalilito sila kung ano ba talaga ang nangyayari. Samantala, sinabi ni Kaiju number 9, Kaiju number 8, nakakalungkot na hindi kita napatay, pero makakamit ko ang isa ko pang layunin. At pagkatapos noon, kukunin ko rin ang kapangyarihan mo. Na-realize ni Kafka na ang mga kaiju na tinalo nila ay hindi pala ang tunay na katawan ni number 9. Nasa headquarters pala ito, at ang totoong target niya ay si Direktor Isao para makuha ang kapangyarihan ni Kaiju number 2. Agad na tumakbo sina Kafka, Gen, at Kakoru para protektahan si Direktor Isao. Lumabas si Kaiju number 9 sa harap nila, at inutusan ni Isao ang lahat na lumikas. Pero bigla itong umatake sa isang sundalo, na nailigtas ni Isao, kapalit ng pagkasira ng kanyang helmet. Agad niyang sinuot ang mga sandata ni Kaiju number 2. Nagulat si number 9 na tinalo sina Beta at Gamma ng ganoon kabilis, kahit na halos kasing lakas sila ng kanyang unang anyo. Sinabi nitong mas lumakas pa si Isao kaysa sa inaasahan niya. Naglaban sila at nagsalpukan ng kamao, na halos sumabog ang buong kampo. Ayon sa ulat ng 3rd Division, nasa 8.5 ang fort ng Kaiju number 9, kaya si Isao lang ang pwedeng humarap dito. Pero sa laban, nakalamang si number 9, dahilan para damyugo ang braso ni Isao. Kahit ganoon, napigilan ni Isao ang isa pang pag-atake at nasugatan pa ang kamay ni number 9. Sinabi ni Isao kay Akira na lumikas, pero tumanggi ito dahil matagal na siyang humahanga kay Isao at gusto niyang tumulong. Dahil doon, pinayagan siyang sumama sa laban. Inactivate ni Isao ang full power ng suit at sandata niya, kahit alam niyang babawasan nito ang kanyang buhay. Muling nagsalpukan sina Isao at number 9. Sa lakas ng suntok ni Isao, muntik na niyang putulin ang ulo ng kaiju, pero mabilis itong naka-recover at gumanti ng atake. Napansin ni Isao na mas mahina na siya kaysa dati, lalo na noong lumalaban pa siya kasama ang kanyang asawa laban kay Kaiju number 6. Habang sinusubukang bawasan ni Akira ang pinsala sa suit, nagpa siya si Isao na ilagay lahat sa atake mode para tapusin ang laban. Alam niyang paputok ang kaliwang braso niya, pero wala siyang pagsisisi. Sabi niya, handa siyang isugal ang buhay niya tulad ng ginawa ng kanyang asawa noon. Nagbalik tanaw sa nakaraan kung saan ipinangako ni Isao sa ina ni Kakoru na aalagaan niya ito. Ngayon, determinado siyang patayin si number 9 para hindi maging banta sa kinabukasan ni Kakoru. Ginamit niya ang napakalakas na electromagnetic energy attack. Lumitaw ang core ni number 9, pero nakahanda na ito at binago ang anyo para umiwas. Hindi makapaniwala si number 9 na kaya pa ni Isao na ulitin ang parehong atake. Sa huli, tinamaan niya ng matinding suntok si number 9, dahilan para magkaroon ng malaking pagsabog. Akmang aakalain ni Akira na panalo na si Isao, pero buhay pa rin ang core ng kaiju. Sinabi ni number 9 na yun na ang limit ng isang human body, at pagkatapos ay inabsorb niya si Isao. Pagdating ni na Kafka at Gen, nakita nila si Isao, pero nalaman ni Kafka na si number 9 na ito. Inatake ni number 9 si Gen, pero nasagip siya ni Kafka. Ipinahayag ni number 9 na inabsorb na niya si Isao, bagay na hindi matanggap ng iba, lalo na ni Kakoru na agad umatake. Pero nang ipakita ni number 9 ang mukha ng kanyang ama, napatigil si Kakoru. Muling umatake si Gen, ngunit halos walang epekto sa kaiju. Naalala niya ang habili ni Isao na ipagtanggol ang bansa, kaya nagpatuloy siya sa laban. Nang maramdaman ni number 9 na may kakaiba sa kanyang katawan matapos ang fusion, tinangka niyang tumakas. Pero nabangga siya pabalik ni Gen, kahit maganda ang atake ni Gen, mas matibay pa rin ang depensa ni number 9. Sinubukan din ni Kafka na umatake, pero ngayon, kaya na itong harangin ni number 9, at dito nagtatapos ang recap ng Kaiju no 8 episodes 1 hanggang 4. Kung may gusto kang balikan na eksena, i-click lang ang timestamp para diretsong mapunta sa parteng yun. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na recap. Salamat sa panunood!